May mga gabing tahimik ka lang nakaupo, hawak ang cellphone, at pinipigilan ang sarili na magpadala ng mahabang mensahe. Yung pakiramdam na parang ikaw na lang lagi ang nag-aayos, ikaw na lang lagi ang nagpapaliwanag, at ikaw na lang lagi ang naghahabol. Sa isang punto, napapagod ka na, kaya pinili mong manahimik. Hindi dahil wala ka nang nararamdaman, kundi dahil pagod ka nang makipaglaban para sa atensyong hindi naman kusang ibinibigay. Kung ikaw ay nasa edad 25 hanggang 45, malamang naranasan mo na ito. Hindi ito tungkol sa pagiging bata o hindi marunong makipag-usap. Ito ay tungkol sa isang relasyong naging isang panig na lang. Yung ikaw ang laging nagbibigay ng paliwanag, ikaw ang laging unang nagre-reach out at ikaw ang laging nag-a-adjust. At kapag napagod ka na, natutunan mong manahimik, isang katahimikang hindi nagmumula sa galit, kundi mula sa pagnanais na protektahan ang sariling kapayapaan. May mga pilosopiya noon na nagsasabing ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng salita, kundi sa kalmado ng isip. Sa Stoicism, itinuturo na may mga bagay na kontrolado natin, ang sarili nating kilos, salita at desisyon. At may mga bagay na hindi natin kontrolado, ang mood, reaksyon at atensyon ng ibang tao. Kapag naunawaan mo ito, marirealize mo na hindi mo kailangang magmakaawa para sa pagmamahal. Hindi mo kailangang ipaliwanag ng paulit-ulit ang sarili mo. Ang kailangan mo lang ay maging tapat sa sarili mong halaga. Ngayon, pag-usapan natin ang nangyayari sa taong iyon kapag nanahimik ka. Hindi ito para magtanim ng galit, kundi para maintindihan mo ang kapangyarihan ng katahimikang ginagamit ng may paggalang sa sarili. Ang unang bagay na mapapansin mo at mapapansin niya ay ang pagbabago ng pattern. Dati, kapag nagtampo siya, ikaw agad ang tumatawag. Dati, kapag hindi siya nag-reply, ikaw ang nagpapadala ng sunod-sunod na mensahe para lang maayos agad ang lahat. Dati, tuwing may hindi pagkakaunawaan, ikaw ang nagbubuhos ng mga salita para punan ang katahimikan. Pero ngayon, hindi na. Kapag may lamig, hinahayaan mong maramdaman niya iyon nang hindi mo inaayos sa sarili mong gastos. Ito ang mahalagang sandali. Kapag tumigil ka sa pagiging laging available para ayusin ang mood niya o punan ang bawat katahimikan, may magbabago sa kanya. Mapapansin niyang hindi na garantisado ang atensyon mo. Dati akala niya nandyan ka lang palagi. Akala niya kahit anong gawin niya, ikaw pa rin ang hahabol. Pero ngayon, nakikita niyang kaya mong hindi mag-react. Kaya mong manatiling tahimik nang hindi nagmamakaawa. Doon siya magsisimulang makaramdam ng takot. Hindi dahil galit ka, kundi dahil hindi na siya sigurado kung saan siya lulugar sa buhay mo. Sa stoic na pananaw, hindi mo ito ginagawa para parusahan siya. Ginagawa mo ito dahil natutunan mo ng hindi mo kontrolado ang emosyon niya. Ang responsibilidad mo ay kontrolin ang sarili mong emosyon. Kapag tinanggap mo na hindi mo kailangang ayusin ang bawat mood niya, lalaya ka sa cycle ng paghahabol. Ang katahimikan mo ay hindi pagmamanipula. Ito ay pagbawi ng sarili mong kapangyarihan. Isipin mo ang konkretong halimbawa. Dati kapag hindi siya nagparamdam ng isang araw, ikaw na mismo ang tatawag para itanong kung may problema ba. Ngayon, kapag hindi siya nagparamdam, ipinagpapatuloy mo lang ang araw mo. Hindi ka nagmamadaling magpaliwanag at hindi ka nagtatanong kung may mali. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil alam mong hindi mo responsibilidad na basahin ang isip ng ibang tao. Kapag may gusto siyang sabihin, dapat matuto siyang magsabi ng direkta. Ito ang maturity na itinuturo ng Stoicism. Huwag mong buhatin ang mga bagay na hindi mo naman kontrolado. Ang pangalawang mangyayari ay magsisimula siyang magtanong sa sarili niya. Ang utak ng tao ay likas na naghahanap ng sagot sa mga puwang. Kapag may katahimikan, may mga tanong na kusang lalabas. Bakit hindi na siya nagtatanong kung kumain na ako? Bakit hindi na siya nagpapaliwanag? Bakit parang okay lang sa kanya na hindi kami mag-usap ng ilang araw? May iba na ba siya? Ito ang mga tanong na bumabagabag sa kanya dahil nabasag mo ang dating dynamic kung saan siya ang may control. Dati sa relasyon ninyo, siya ang may hawak ng emosyonal na timbangan. Siya ang pwedeng lumayo, manlamig o magduda habang ikaw ang laging nandyan para magbigay ng katiyakan. Pero nang pinili mong manahimik, nawala ang katiyakang iyon. Ngayon siya naman ang napipilitang mag-isip.
kung nakaka-move on ka na ba o kung komportable ka nang wala siya. Sa sandaling ito, mararamdaman niya ang kawalan ng dating atensyon. Para sa taong sanay na ikaw ang laging nagbibigay ng validation, nakakatakot ito. Magsisimula siyang mag-observe sa iyo. Titingnan niya kung nag-post ka ba, kung online ka ba, o kung nagbago ang routine mo. At kapag nakita niyang kalmado ka, tuloy ang buhay mo, at may sarili kang mundo, mas lalong lalalim ang pag-iisip niya. Dito pumapasok ang isa pang aral ng Stoicism. Ang iyong katahimikan ay dapat nakaugat sa iyong sariling kapayapaan, hindi sa pagnanais na pagselosin o pahirapan siya. Kapag ginawa mo ito ng may malinis na intensyon, mararamdaman niya ang pagbabago sa iyong enerhiya. Ang katahimikan mo mismo ang magsasalita. Ang ikatlong bagay na mararamdaman niya ay ang iyong kawalan. Hindi lang ito simpleng pagkawala ng presensya mo sa chat o tawag, kundi ang pagkawala ng iyong emosyonal na pagtugon at ng walang sawang pagbibigay ng atensyon. Kapag nanatili kang tahimik, lumilikha ka ng espasyo. Sa espasyong iyon, mararamdaman niya ang bigat ng kawalan na dati ay hindi niya pinapansin dahil akala niya nandyan ka lang palagi. Para itong isang silid na laging may ilaw. Sanay siyang gising ang ilaw na iyon gabi-gabi kahit hindi niya tinititigan. Hindi niya pinahahalagahan ang liwanag dahil alam niyang nariyan lang ito. Pero nang pinatay mo ang ilaw, mararamdaman niya ang dilim. Ganito ang kawalan na nililikha ng iyong katahimikan. Binibigyan mo siya ng pagkakataong maramdaman ang halaga ng dati mong presensya. Kapag tumigil ka sa paghahabol, makikita mo kung gaano karaming enerhiya ang naubos mo sa wala. Ang katahimikan mo ay nagiging daan para bumalik ka sa iyong sariling landas. Hindi na siya ang sentro ng mundo mo. Ang kawalan na nararamdaman niya ay magpapakita rin sa kanya ng sarili niyang mga kakulangan. Mapipilitan siyang harapin ang tanong na, sino ba ako kung wala ang atensyon niya? Ang pang-apat na mangyayari ay magsisimula siyang magtanong kung saan ba talaga siya lulugar sa buhay mo. Dati, ikaw ang nagpapatunay ng iyong halaga at siya ang nagbibigay ng pag-apruba. Pero nang tumigil ka sa pag-perform para sa kanyang approval, nabaligtad ang sitwasyon. Ngayon, siya na ang hindi sigurado kung may puwang pa ba siya sa puso mo. Sa Stoic philosophy, ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi nanggagaling sa opinyon ng iba, kundi sa pamumuhay ng may integridad at pagpapanatili ng sariling mga prinsipyo. Kapag tumigil ka sa pagiging laging available, makakaramdam siya ng uncertainty. Ang uncertainty na ikaw ang dating nakakaranas. Ngunit tandaan, hindi ito tungkol sa paghihiganti. Kung gagamitin mo ang katahimikan para lang makaganti, magiging laro lang ito at walang tunay na panalo. Ang layunin ay protektahan ang iyong sariling katinuan. Ang katahimikang kalmado at may respeto sa sarili ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Sa huli makikita niya mismo ang iyong lakas. Ang lakas na ito ay hindi pagmamatigas o pagiging malamig para makaganti, kundi ang kakayahan mong manatiling kalmado, matatag, at hindi nagugulo kahit na siya na mismo ang unang magparamdam. Isipin mo, matapos ang ilang araw na katahimikan, nag-message siya ng simpleng, "Kamusta ka?" Noon, agad kang sasabog sa tuwa at sasagot ng mahaba. Pero ngayon, iba na. Kapag nagparamdam siya, hindi mo agad ibinubuhos ang lahat ng emosyon mo. Sasagot ka ng maayos at may respeto, pero hindi ka na magmamadaling ibalik ang dating pagka-available mo na walang hanggan. Ito ang tatatak sa kanya. Ang kapayapaan mong hindi na nakadepende sa kanyang pag-uugali. Ipinakikita mo ang self-mastery, ang kakayahang kontrolin ang sarili mong emosyon. Ang pagmamahal na may paggalang sa sarili ay hindi nagmamakaawa at hindi nanlilimos ng validation. Kaya sa halip na itanong kung paano mo siya mapipiling muli, ang dapat mong itanong ay, paano mo bubuuing muli ang iyong buhay nang sa gayon ay hindi ito gumuho kahit wala ang kanyang atensyon? Ang layunin ng katahimikan ay para matutunan mong maging buo kahit wala siya at maging sapat sa sarili mo. Kapag nakita niyang kaya mong magpatuloy nang hindi siya ang laman ng iyong isip, magkakaroon ng natural na pagbabago sa inyong dynamics. Ang consistency sa iyong boundaries ang magtuturo sa iba kung paano ka dapat tratuhin. Sa huli, ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa kung sino ang pumipili sa iyo, kundi sa kung paano mo pinapahalagahan ang iyong sarili. Ang tunay na katahimikan ay nagmumula sa lugar ng kapayapaan,
hindi ng sakit. At ang katahimikang may kasamang respeto sa sarili ay hindi pagtakas. Ito ay pag-angat.